magandang team nila. But my topic for today is about a man who works diligently with faith, with joy that pleases God. So isang taong masigasig na gumagawa ng may pananampalataya at may kagalakan na nakalulugod sa Diyos. Ito po ang pag-uusapan natin sa kasalukuyan. Next week na yan. To remind everyone that God is pleased with man who works diligently with faith and joy in his heart. Upang ipaalala sa ating lahat na ang Diyos ay nalulugod sa tao na masigasig na gumagawa ng may pananampalataya at kagalakan sa kanyang puso. Napakaganda, di ba? Kaya makikita natin ito, even the scripture says, speaks that man must work with faith and freedom to enjoy his life, but God will bring all his works into judgment. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang tao ay dapat gumawa ng may pananampalataya at kalayaan upang tamasahin ang kanyang buhay, ngunit dadalhin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa sa paghatol. So hindi po makakaligtas. Gumawa po tayo ng masaya, malaya, kaya lang at the end, huhusgahan ng Panginoon lahat ng ating mga gawa. Kaya pinapaliwanag sa atin ng Biblia na ang the behavior of a man who works diligently with faith and with joy that pleases God. So tayo pong lahat ay tumayo at basahin natin yung passage. Diyan na ba? Passage. Okay. Chapter 11 verse 1 to 10. Sige po, palitan tayo. Ako muna. Cast your bread on the surface of the waters, for you will find it after many days. If the clouds are full, they pour out rain on the earth. And whether a tree falls toward the south or toward the north, wherever the tree falls, there it lies. One who watches the wind will not sow, one who looks at the clouds will not harvest. Just as you do not know the path of the wind, and how bones are formed in the womb of the pregnant woman, so you do not know the activity of God who makes everything. So in the morning and in the night of the day, for you will know when the hour of Verse 7. The light is pleasant and it is good for the eyes to see the sun. Indeed, the first things we is, let me rejoice in them all, but let me remember the days of darkness, for they will remain. Everything that is strong will be healed. Rejoice, young man, during your childhood, and let your heart be pleasant during the days of young manhood, and follow the impulses of your heart and the desires of your eyes. Yet you know that God will bring you forth to judgment for all these things. Verse 10. Sorrow from your heart and keep pain away from your body, because childhood and the prime of life are fleeting. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for this morning na binigyan mo kami ng oras, panahon, upang kayo ay papurihan, pasalamatan for the past weeks na ipinagkaloob mo sa aming mga buhay. Samahan mo kami with the power of your Spirit to help us understand your word, God. Give us a deeper understanding
about the meaning of your word. And I thank you with your mighty power. Di upon Yeshua na pas. At ibinabalik namin ang papurit pagsamba sa ilamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po tayo tumayo. So, tatagalogin ko kasi medyo English yan. Nahihirapan tayo. At medyo, sabi dito sa Tagalog, maghagis ka ng tinapay, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabang sa pagdating ng araw. Maghagis. Hatiin sa 7 o sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo matitiyak kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Okay? Verse 3. Kapag ang ulap ay maitim na di makaya ng hangin, hindi makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon mabubuwal. So kung dito nakahapay, doon siya mabubuwal. Okay. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Experience ba natin ito? Kung hindi mo maaaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, pagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya'y umaasa kang lahat ay iyong mapapakinabangan. Masarap ang nasa liwanag at kaiga-igayang pagmasdan ng araw. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. Alalahanin niyang darating ang mas mahabang panahon ng kadiliman. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat nang nakaaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. So walang permanente sa mundo. Lahat ito'y lumilipas. Ang panahon natin ay pabago-bago. At makikita po natin na ang sumulat nito mismo ay walang iba kundi si Solomon. At ang Ecclesiastes na ating binabasa ay sinulat niya ito nang siya'y matanda na. So marami ng karanasan sa buhay ang kanyang nadaanan. Kaya niya nasasabi ito. At kung mapapansin natin na itong pinarating sa atin na salita ng Panginoon through Solomon, na pinapakita niya kung paano tayo mamuhay dito sa ibabaw ng lupa, na nandoon dapat tayo ay kaaya-aya sa Panginoon. So sabi ng isang writer, actually commentator to, si Warren Wiersbe, Solomon realized that life was not monotonous, but filled with challenging situation from God. Each in its own time, and each for its purpose. He also learned that wealth could be enjoyed and employed to the glory of God. So ito pong ating ginagawa. May kayamanan ka man, magandang trabaho, magandang pamumuhay, dapat nabibigyan ito ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi man tayo papurihan ng mga kasamahan natin. Ang pinakamaganda, ang buhay mo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon.
So, the man who is blessed by God is hardworking, happy, and has faith that his works are acceptable to God. Yan po. Kailangan po, masaya ka, nagagala ka sa iyong trabaho, masipag ka, at dapat ang buhay mo ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ba natin itong gawin? So, masasabi ko, isang katanungan, how does a diligent man works with faith and with joy that pleases God? Paano gumagawa ang isang masipag na tao ng may pananampalataya at kagalakan na nakalulugod sa Panginoon? Ano ba? May idea ba tayo? Ang first point ko po ay he allocates his time and money according to God's purpose. So ito po ang pinakamahalaga. We have to allocate our time or our money according to God's purpose. So binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan ng Espiritu. God gives us wisdom para malaman natin kung saan natin dapat ilagay ang ating mga naipon o pinagkahirapan na kayamanan, ang ating oras. Pero alam mo, ang panahon ngayon, kumbaga kasi ito, makikita mo ang style ng writing ni Solomon is, alam natin si Solomon may kalakaran yan, may mga kalakal yan na tumatawid ng dagat. Kaya nabanggit niya ito, kung babasahin natin ang verse 1, sabi dito, cast your bread on the surface of the waters, for you will find it after many days. Sa tingin mo kaya, pag binalikan mo, kung ikaw ay maglagay ng tinapay doon sa tubig, may babalikan ka pa kaya? Wala na ba? So dito, minsan, ikaw, nag-aalangan ka man maglagay kahit gusto mong magnegosyo. Magdinegosyo kaya ako dito? Sigurado kaya? Kaya ba ito? Pagdating ka, tutubo pa siya. Ang buhay natin, nagbabago ang inflation rate. Ang kalagayan ng sitwasyon natin sa araw-araw, nag-aalangan ka. Kaya minsan nagdududa ka kung ito'y mapapakinabangan ko, kung ito'y uunlad ba, ito ba'y magkakaroon ng tagumpay. Ngayon, ano ang pinakasusi para magawa mo ang bagay na yan? So, tayo po, God gave us wisdom. Now, idagdag natin ang faith. Diba? So, this can be achieved. This can be achieved through faith. Kasi kung wala kang pananampalataya na gawin mong isang bagay, mag-aalangan ka. Mawawalan ka ng gana. Madi-discourage ka. Kaya anong mangyayari sa'yo? Aayaw ka na. Kaya minsan, walang nangyayari, isang taon na, wala pang nangyayari sa buhay natin. So makikita natin na maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan sa pagdating ng araw. So may assurance. So that is faith. Na kung wala ka noon, kahit na nga sabi mo sigurado, bangko nga, nakakasigurado ka pero yung pala, nagsara bigla. So hindi mo alam ang kinabukasan. Hindi mo alam ang darating. So, ang pinag-uusapan natin dito is to please God. So, without faith, it is impossible to please God. So, gagawa tayo ng may karunungan, ng may gabay ng Diyos at may pananampalataya. Sigurado ang ating gagawin. Point B, this can be achieved by allocating funds to different investments. So, sabi nga, huwag ka lang maglalagay sa isang lalagyan. You have to put it into different investments. Kung mag-failure yung isa, mayroon kang isa na gagana. Maganda nga yung ginawa ni Sister Gina nung nakaraan Hindi lang isang jeep, dalawa, tatlo. Pag nag-failure ang isa, dalawa,
may tatlong gumagana na nagpaparepair doon sa dalawang sira. So dito sa sinasabi ni Solomon sa atin, sabi ng verse 2, divide your portion to 7 or even to 8, for you do not know what misfortune may occur on the earth. Hatiin mo sa 7 o sa 8 ang kalakal mo. Huwag mo lang ibuhos sa isang lugar. Kasi pag nagsara yon, tapos ka. Pero kung may 7, 8, pero huwag nyo naman ubusin sa puro negosyo. Dapat ang iba dyan ay para sa Panginoon. Your time. Devote your time to God. Nang sa gayon, hindi ka malalayo. You continue doing your business. Plus, mayroon ka pang Panginoon. 8 yung binanggit dito, 7 or 8, or more than, kung kaya mo i-manage. Ngayon, kailangan ang 2-3 ay recommend na dapat sa Panginoon. Divide your portion. Music ministry. Instrumentalist ka lang. Kapit ka naman ng Bible study. Magturo ka naman doon. Drummer ka. So divide your portion. Kung sa time natin sa Panginoon. Pero ito, binibigyan ni Solomon ng emphasis yung tungkol sa buhay natin at kung paano tayo maging tagumpay sa buhay natin sa araw-araw. So sa point C, sabi niya dito, verse 3, if the clouds are full, they pour out rain on the earth, and whether a tree falls toward the south or toward the north, wherever the tree falls, there it lies. So, anong implication nito? Anong pinapakita sa atin ng verse 3? Sabi ko nga kanina, sa pamamagitan ng pananampalataya, makakamta natin ang ating kahilingan o ang ating plano sa buhay. So, this can be achieved through the assurance of faith. May tinatawag tayong assurance. Sigurado, there is an assurance. Bakit? Sabi niya dito, if the clouds are fall, they pour out rain. So makikita natin na sigurado naman ang ulap, pag yan ay maitim na, hindi na kaya itaboy ng hangin, mabigat na, sigurado babagsak siya, di ba? So kung tama ang paglagay mo ng mga nilalagyan mong sa kalakal mo, sigurado babalik yan. Pag diniposito mo nga sa bangko yung pera mo, pagpunta mo doon, ando doon pa rin siya, may tubo pa kahit konti. Pag nilagay mo sa time deposit, ganun din. Diba? Sa iba pang market na nakikita mo na siya'y tutubo. Matagal man yun, mayroon man delay, pero kikita pa rin. Mayroon lang yan delay. So makikita natin dito, kapag ang ulap ay maitim at di na makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy, ay doon mabubuwal. So sigurado kung tumagilid ang puno, pag ganyan, tak na doon yun, eksaktong sigurado yun. So, God gave us wisdom na alam natin kung sigurado kung yung papasukan mo ay mangyayari. Alam na natin yan. Kaya nga una ko, sabi ko, huwag tayong magpapabaya sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lang ang makakapagbigay sa atin ng katagumpayan sa buhay. So, second point, how does a diligent man works with faith and with joy that pleases God? Second point natin, he puts God first in his life to overcome laziness. Inuuna niya ang Diyos na sa buhay niya upang mapaglabanan ang katamaran na kakahiya. Katamaran. So makikita natin sa verse 4,
Sabi dito, one who watches the wind will not sow, and one who looks at the clouds will not harvest. Subukan nyo nga, mga kapatid, na lagi na lang kayo nakatingin sa hangin. At ano pa? Lagi na lang kayong nanonood sa ulan kung kailan uulan. May mangyayari kaya? Alam mo naman, sa sitwasyon natin, mas maganda pa ang kwentuhan kaysa may gagawin. Di ba? So, pag tayo ay walang gagawin at kwentuhan sa buong maghapon, may nangyayari ba sa buhay? Di ba? Wala. So, ito, ipinapakita sa atin ng scripture na ito, sa sulat ni Solomon, na dito pinapakita niya, sabi niya dito, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makakapaghasik ng kanyang binhi. Siguro sa mga galing sa probinsya, kung nanonood ka lang ng naku, baka umulan kasi, huwag na ako muna tanim ngayon dahil sayang. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makakapag-ani. Kumbaga, mapapansin po natin na uulan, baka kung itanim ko ngayon ito, tapos tag-init ulit, wala rin mangyari, masisira lang ang binhi ko. So, dito po, nagkakaroon ng alangan sa atin. Kumbaga, discouragement. Magkakaroon siya ng discouragement, kaya nababaliwala. Lumilipas ang panahon, wala tayong nakikita na improvement sa atin. Bakit? Hinahayaan natin yun. Puro tayo baka. So, dito, binibigyan tayo ni Solomon ng kaparaanan na kung paano tayo magtagumpay. Kanina nga, sabi nga, hatiin mo sa 7 o sa 8. Tapos naman dito, dapat tuloy-tuloy ka lang. Makikita po natin, ang sabi ng Proverbs, in labor there is profit, but mere talk leads only to poverty. Nakita nyo? Kung ikaw ay patuloy gumagawa, sigurado may kita ka. Pero kung ang mangyayari ay puro kwentuhan lamang, sabi dito, kahirapan ang ating hahantungan. So, di ba, mapapansin natin itong pinaparating sa atin na salita ni Solomon ay nakakapagbigay sa atin ng kung paano natin ma-direkta yung ating pamumuhay. Kung paano natin mapaayos, mapaunlad ang ating pamumuhay habang nandito tayo sa lupa. So, makikita natin sa point A, he acts and not watch. Ayan. Dapat, lagi tayong kumikilos, hindi yung tagapanood lamang. Natutuwa tayo sa iba na siya ay umuunlad ang lakas ng kanyang negosyo. Kung doon lang tayo nakatingin at hindi naman tayo gagawa, sure na walang mangyayari sa ating buhay. Sabi nga ng iba, walk the talk para epektibo tayo. So, binanggit niya sa Proverbs chapter 14, verse 23. At sa point din natin, pangalawa, he trusts God. So, dapat ganon ang tao, laging hindi nawawala ang pagtitiwala sa Panginoon. Ano man ang gawin natin sa buhay? Ano man, kung negosyo man ito, kung ito man ay paglilingkod natin sa Panginoon, huwag natin kalimutan siya. Laging kasama ang Panginoon sa ating buhay. Kasi ito, may binabanggit ang verse 5. Just as you do not know the path of the wind, kanina yon, di mo nga alam kung ano yung nangyayari doon. Ano pa? And how bones are formed in the womb of the pregnant woman, so you do not know the activity of God
who makes everything. Sabi sa Tagalog, kung hindi mo maaaring malaman kung paano ang hininga ay pumasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, ang Diyos lang ang may control sa ating lahat. Kaya kung mapapansin natin kanina na ihagis mo ang tinapay, kumbaga sa buhay natin ngayon, wala kang assurance. Either tomorrow, baka huli ka na ng Panginoon. Ano man ang nakikita nating gagawin sa ating buhay, kung wala ang Panginoon, ay ang katagumpayan mo medyo di sigurado. Kasi magdududa ka doon. Alam natin na pag nagduda ka na sa iyong ginagawa, ang lumalabas yan ay umaayaw ka na. Dito, binibigyan tayo ng writer na kung nasa Panginoon tayo, kasi hindi natin kayang abutin kung ano man ang nais ng Panginoon. Ang kailangan lang, sumunod ka sa Kanya, yung hingin mo ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, then God will give you wisdom and guidance para mahit mo yung nais mo. Yung nais mong gagawin. So nakita natin dito na ang napakahalaga ng pagtitiwala sa Panginoon dahil ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng lahat. Sabi sa pagkabanggit yan, lalong hindi maabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So hindi natin kayang abutin ang karunungan ng Panginoon. Ang karunungan lang ng Panginoon ang siyang makakapagpaunawa sa atin kung tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya napakahalaga na ituon natin at magtiwala tayo sa ating Panginoon. So, He trusts God. Sa point C natin, He keeps on working to fulfill His plan. Dapat tayo, sabi ko nga kanina, kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, lahat na ginagawa mo, kung kasama mo siya, sigurado magkakaroon ito ng katagumpayan. Verse 6, sow your seed in the morning and do not be idle in the evening. For you do not know whether one of the other will succeed or whether both of them alike will be good. So napansin po natin ito na kung sabi niya dito, magtrabaho ka sa umaga, magtrabaho ka sa gabi, sa hapon, lahat na oras, magtrabaho ka. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Kung tayo ay nagtatrabaho sa lahat ng oras, mapapansin po natin na masipag yung tao. Sabi sa verse 6 sa Tagalog, sa umaga, inihasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, hanggat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ganda. O kaya'y umasa kang lahat ay iyong pakikinabangan. So lahat, kung ang isang tao walang tigil sa kakagawa ng ikabubuhay, tingin mo kaya gugutumin siya? Walang hirap sa mundo. Hindi ka mag-aantay ng ayuda. Di ba? Mag-aantay ka ba ng ayuda dyan? Wala. Gawin mo lang. Magsipag ka. Kaya nga sa buhay ng tao sa Amerika, may part-time pa sila. Pero, medyo ang katawan lang ay pagod. So dito, sa sinasabi sa atin, alam mo naman siguro kung hanggang saan ang limitasyon ng katawan mo. Kaya lang, ang pinapakita sa atin ng writer dito ay ang kung paano ang tao maging masipag para hindi siya gugutumin pagdating ng araw. Ang sabi dito, kita natin na sabi niya sa verse 6,
Di mo check kung alin ang magbibigay sa'yo ng tagumpay. So, balik ako doon sa divide your portion to 7 and 8. Di mo alam kung saan doon ang kikita ng husto. Pero alam ko kikita lahat yan. Pero hindi mo akalain kung sino doon sa 7 na nilalagakan mo ng iyong negosyo, kung alin doon ang lalago ng husto. Pero alam ko hindi malulugi yan. Kikita yan. Bakit? May Panginoon ka. At bago mo ginawa yan, nagsangguni ka muna sa Panginoon. At ang karunungan ng Panginoon ay ipinagkaloob sa iyo para hindi ka mabudol. Plus, ano pa? Ando doon ang guidance ng Holy Spirit sa iyo. Kaya lang, ang sabi nga dito, huwag kang mawawala. Unahin mo pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Kaya, kailangan, unahin mo ang Panginoon sa buhay mo, magsipag ka, at ano ba? Kung mayroon kang kayamanan, magnegosyo ka, hatiin mo sa ilang hati, 7 o 8, at ang ibang panahon, yung portion mo, lagat mo naman sa ano. Hindi lang doon, mag-invest ka rin ng pera sa Panginoon. Hindi lang sa negosyo. Kasi, lahat yan ay kaparte na para mabigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Alalahanin natin, ang pinaka-objective is to glorify God. Kaya, napakahalaga. Siyempre, kung naibibigay natin ang iba doon sa ating mga negosyo, mayroon din tayong ginagawa para sa Panginoon. So, nagbibigay din, nag-allocate din tayo ng ating portion sa Panginoon, at ang oras din natin, binibigay din natin sa Panginoon. So, time and money, sabi ko nga kanina, ay kailangan ilagay natin sa tama. Dito nga, nabanggit ay puro tayo, kumbaga napaka-busy na ng sitwasyon nito. Pero, alam mo kung saan mo pwedeng ilagay. Kaya nga binigyan tayo ng karunungan eh. Hindi naman na ubusin mo na ang oras mo dyan. Ubusin mo na ang panahon mo dyan. Hindi. Kaya nga nagbigay siya ng example na 7 o 8 na bagay. So ito po, napakahalaga na binigay sa atin. At makikita po natin dyan na just as you do not know the path wind, sabi niya, and how bones are formed in the womb of pregnant woman, so you do not know the activity. You do not know the activity of God who makes all things. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng Panginoon, at ang Panginoon lang ang nakakaalam ng activity natin, activities natin sa buhay. Hindi tayo makakawala dyan. Kaya alam niya ito. So, anong kailangan natin? Sabi ng C, andyan pa ba tayo? He keeps on working to fulfill His plan. So, dapat patuloy ka nagsasagawa. Huwag kang titigil. Huwag kang manonood na lang sa hangin. At, ano ba? Nakatingin sa ulap. Huwag ganon. Kailangan isang katuparan natin sa buhay natin. Tama po ba? So, punta tayo ng 3rd point. How does a diligent man works with faith and with joy that pleases God? He rejoices in doing what pleases God. So, napakaganda nito. Kumbaga, siya ay nagagalak sa paggawa ng kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Sa ating bang mga ginagawa, sa ating bang mga trabaho, sa ating bang mga negosyo, nagagalak ba tayo habang ginagawa natin yun? O problemado na tayo lagi dahil sa sitwasyon? Dito, sabi ng passage, dapat ginagawa mo yan, masaya ka. May kagalakan ka. Alalahanin, ang pag na-full of stress ka, delikado yan. Ang kailangan dito, masaya ka. Alam mo ba, nakikita ko ito kasi pag masaya kang gumagawa, kahit gaano kadami
ng iyong ginagawa, hindi ka napapagod. Kasi may kasiyahan ka, may kagalakan ka habang ginagawa mo yung mga trabaho mo. Siyempre, natural. Kung gusto mong kumita, gusto mong umunlad sa buhay, marami kang papasukin ng mga iba't ibang kalakal. Kaya, ang gagawin mo, ginagawa mo ito, pero masaya ka. Para maiwasan natin yung karamdaman sa ating buhay. Mas maganda yung masaya ka na gumagawa ka. Tingnan nyo, sabi nga ng Sambuco Patio, yung problema na yan ay hindi makakadagdag sa buhay mo. Hindi makakadagdag ng isang araw man lang. Isang oras. So, ang kailangan mo, alisin yung problema. Maging masaya ka. Dahil ang kasayahan ay ang nagbibigay, yung kagalakan na yan, nagbibigay sa iyo ng lalo pang encouragement para gawin mo pa. Ay, kayang-kaya ko pala ito. Sabihin mo. So, ang point A natin, he walks in wisdom to define the true meaning of life. So, kung ang kaisipan natin, ang ating pinapairal dito, yung wisdom from God, sabihin ko sa iyo, yung mahirap na bagay ay mapapadali sa iyo. Kasi, tingnan mo pag aburido ka, nagagawin mo yung isang bagay. Madali mo bang gawin yon? Kahit na nga napakasimple, nagkakamali-mali ka. Dahil aburido ka na at nagagalit ka. Pero, kung yan ay masaya ka sa buhay, ando doon yung kagalakan sa iyo na ginagawa mo ito, ang mangyayari po dyan ay napakadali ng iyong trabaho dahil masaya ka at naggagawa mo ng maayos. Kaya ba natin ito? Praise God. Lumalakad siya sa karunungan upang tukuyin ang tunay na kahulugan ng buhay. Sabi ng verse 7, the light is pleasant, and it is good for the eyes to see the sun. Nakikita pa ba natin yung kagandahan ng liwanag? O puro kadiliman ang pag-iisip natin ang nakikita? So dapat ang nakikita, kaya ang makikita mo, wisdom ang pinakamahalaga dito. Kasi nabubuksan ang iyong kaisipan ng liwanag. Nagkakaliwanag, kumbaga nakakaunawa, nauunawaan mo ang mga bagay-bagay. Nakikita mo yung tama o nakikita mo yung mga mali. At sino ang pipiliin mo doon? So dapat lumakad ka, walk in wisdom para makita mo ang tunay, upang tukuyin ang tunay na kahulugan ng buhay. Doon lang naman makikita mo, ma-enjoy mo yung buhay mo, maiintindihan mo lalo ang buhay mo. Kapag andiyan ang karunungan sa iyo na nagmumula sa Panginoon, ipinapaunawa ng Diyos, pinapaintindi ng Diyos kung ano ang kalagayan natin sa buhay. Sabi ng Ecclesiastes chapter 2 verse 13-14, and I saw that wisdom excels folly, and light excels darkness. The wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. And yet I know that one fate befalls them both. So nakikita natin dito na, sabi dito, light excels darkness. Kumbaga, ang liwanag, siyempre lamang yon doon sa kadiliman. So pag dumating ang liwanag, mabaliwala ang kadiliman. So kung dumating ang karunungan sa iyo mula sa Panginoon, mababaliwala yung mga discouragement mo na nakikita sa kapaligiran. Dahil alam mo, kahit na mayroon pang nagpupulong sa iyo na hindi maganda yan, hindi pwede yan kung ikaw may karunungan mula sa Panginoon. Gagawin mo pa rin dahil alam mo tama yun. So sa point B, he keeps himself
happy while living because his good deeds will be forgotten. So makikita natin ang verse 8, indeed a person lives many years, let him rejoice in them all. But let him remember the days of darkness, for they will be many. Everything that is to come will be futility. So sa Tagalog, kung ang tao'y nabubuhay o mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yon. Alalahanin niyang darating ang mas mahabang panahon ng kadiliman. Kaya yun nga sinasabi ko kanina, habang tayo nabubuhay, dapat ando doon ang kasayahan sa buhay mo, kagalakan. Kasi pag namatay na tayo, puro dilim na doon, no? Wala na yon. Di ka na nakapag-enjoy sa buhay, tapos na eh. Dito, habang may panahon, dapat, habang nabubuhay ka, maging masaya ka. Mag-enjoy ka sa buhay mo. Hayaan mo yung mga problema. Ang problema, hayaan mo, sabi nga ng scripture, hayaan mo ang problema sa Kanya. Dapat ikaw bilang tao, dapat maging masaya ka. Sa simpleng bagay, magpasalamat sa Panginoon at maging masaya ka. Dahil mayroon kang ganyan. Nagtagumpay ka. Dahil kung ang laging nakatuon ka lagi doon sa problema, babagal ang takbo ng oras at panahon. Dahil ang problema mo nakapako sa isang problema, kaya parang hindi ka umuusod, nandudoon ka lagi. Hindi ka makawala-wala. Kaya nga also yung sabi niya, hanggang ngayon, hindi ka pa ba nakamumuon? Kasi nga doon ka nakapako. Pero, kung nandoon sa'yo ang kasayahan, kagalakan sa buhay, makikita natin, kahit na kasi, halimbawa, tayo ay ginagawa natin ang kabutihan, given na yon na alam naman ng mga tao ay mabuti ang mga ginagawa mo. Pero kalaunan, makakalimutan yung mga yan. Lalo na kung dito ka sa isang lugar, nalipat ka sa isang lugar, sino pa makakakilala sa'yo? Gumawa ka man ng napakarami na dapat mo nga gawin. Kumbaga, lilipas ang panahon, yung generation na mga bago, hindi na niya malalaman yung ginawa mo. Maliban lang kung prominente kang tao na ilista ka sa libro. Pero kung hindi, makakalimutan yan. So kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. So habang nabubuhay ka, dapat lagi kang masaya. Lagi kang magalak sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. Huwag yun na para ka laging, sabi ng iba ay, para kang nadadaganan lagi ng mundo. Huwag ganon. Kasi ikaw ang talo eh. Yung mga nasa paligid mo ang sasaya, ikaw lang ang hindi masaya, sino ang talo? Talo ka, kasi wala kang kasayahan sa buhay. Samantala, yung iba ay ando doon, makikita mo ang kagalakan sa kanilang buhay. So napakaganda. Sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 4. Sabi niyo ito, di ba? Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. O, di ba? Kahit ngayon sa atin, hindi lang kayo doon sa kay Solomon. Sa atin ngayon, ganun din ang sinasabi ni Paul. Samantala si Paul ay nakakulong pa yon, pero sabi niya, maging masaya. Biro mo, nasasabi niya yon. Tapos ngayon tayo, nasa malamig pa na aircon, pero parang hindi tayo masaya. Ibig sabihin, lagi tayong masaya. So, pangatlo, point C, he keeps the desires of his heart pleasing to God because he will be judged. So, makikita po natin, na sabi ng verse 9, rejoice young man during your childhood, and let your heart be pleasant during the days of young manhood. And follow the impulses of your heart and the desires of your eyes,
Yet, know that God will bring you to judgment for all these things. So ito po, mapapansin po natin na paulit-ulit sinasabi dito na dapat tayo ay maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Lahat natin ginagawa, pagsamasamahin na natin, masaya ka, nagtatrabaho ka ng maayos, gawin mo ang lahat, sabi nga doon, na yung nakikita mo, lalo na sa mga medyo bata-bata pa, pero hindi lang naman ito nakakonsentrate doon sa mga kabataan, pati tayo na may mga edad na. Habang, ang tinutukoy kasi, habang may panahon ka, gawin mo yon. Gawin mo kasi, darating nga, sabi kanina, darating ang panahon na may katapusan yan eh. At ang katapusan ay mahaba ang kadiliman. So habang may liwanag, habang may araw, o habang ikay nabubuhay, samantalahin mo ang paggawa ng mabuti. Malaya ka nga, okay. Young man, sabi niya, lahat na ninanais ng gusto mo, na ninanais mo sa buhay, gawin mo yun. Pero, tandaan mo ito, magsusulit ka sa huli. So, ibig sabihin, anong pahiwatig nito sa atin? Mamuhay ka na kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Gawin mo ang gusto mo. Lahat ng nais mo, make sure na hindi yan magiging against God. Dahil magsusulit ka bandang huli. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakaaakit sa paningin mo. Gawin mo lahat yun. Hindi lang sa mga bata, tayo. Ay, gusto ko ng ganito, parang okay yan. Di gawin mo. Binibigay ni may kalayaan tayo para gawin lahat ang nais natin, ang gusto natin. Kaya lang, may pasubali dito si Solomon. Sabi niya, ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. So, sino pa rin ang magdidesisyon niya? Ikaw pa rin. Individual. Malaya kang gumawa ng kahit anong gusto mo, pero may pasubali sa uli. Magsusulit ka niyan sa Panginoon. So, anong desisyon natin sa buhay natin? Gumawa ka, malaya kang gumawa ng kahit anong bagay, sundin mo ang ninanais ng puso mo. Siguraduhin mo lang na lahat mong ginagawa, kaaya-aya lahat ito sa Panginoon. At doon ang tagumpay natin. Sabi ng Ecclesiastes 12, verse 14, For God will bring every act of judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. So mapapansin natin dito na ang Panginoon ay walang favoritism. Sino ka man, pastor ka man, ordinaryo kang mananampalataya, pare-pareho yan, dadaan doon sa pamantayan niya. Dahil ang gusto ng Panginoon, maituwid ang ating pamumuhay habang tayo ay naririto sa ibabaw ng lupa. So point D ko, He keeps Himself away from emotional harm. Malupit ito Verse 10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Doon nakasentro ito sa mga kabataan, pero hindi lang naman kabataan na may pakiramdam na ganito Tayo rin may mga edad ay nakakaramdam din tayo ng mga emotional problem. So, kailangan lang dito ay maingat natin isa katuparan, yung sinasabi ko kanina, dahil lahat yon ay huhusgahan ng Panginoon. Sabi dito, iwaksi mo ang alalahanin. Kaya nga, doon sa una kong mga binanggit, hindi ka magiging masaya kung yung alalahanin mo ay lagi nasa sayo. Kaya sabi nga dito, iwaksi mo. Ano ba? Yung mga kabalisahan mo. Mayaman tayo dyan sa ganyan, di ba? Hindi yan binibili, pero tingin ko
nag-uumapaw sa tao yung problema, stress at ano pa. At ito po ay maaalis lamang sa tulong ng ating Panginoon. Alam ko kung tayo lang ang gagawa na alisin natin ito, di natin kakayanin. Inalis mo sa loob ng ilang minuto, pag nagulat ka, andiyan ulit. Natulog ka, kala mo wala na. Paggising mo sa umaga, nandiyan pa rin si problema. Alam ko lahat naman tayo ay may problema. Kaya lang, may problema ka, alam mo may problema, pero alam mo, kaya mo solusyonan ng problema. Kasi hindi tayo nawawala ng problema. Pero ang kagandahan doon, may mga natututunan tayo sa Panginoon kung paano natin malagpasan ito. Kung paano natin ma-overcome. So yun po ang napakahalaga natin sa pag tayo ay nasa Panginoon. So babalikan ko kanina ang ating mensahe. How does a diligent man works with faith and with joy that pleases God? Unang point ko, he allocates his time and money according to God's purpose. Pangalawa, he puts God first in his life to overcome laziness. Pangatlo, he rejoices in doing what pleases God. So nakita po natin itong tatlo na na nagbibigay sa katauhan ng isang tao kung paano siya maging matagumpay sa buhay. Kung paano siya maging yung nagtatrabaho ng isang taong masigasig na gumagawa ng may pananampalataya at may kagalakan na nakalulugod sa Panginoon. So, doon po natin magagampanan yung mga bagay na yon na napakahalaga sa isang tao kapag ikaw ay habang nabubuhay sa ibabaw ng mundo, pag ginampanan po natin para tayo ay maging matagumpay, dapat masigasig at gumagawa ng may pananampalataya at may kagalakan na ang buhay niya nakalulugod sa Diyos. So dito po tayo magtatapos sa umagang ito at tayo pong lahat ay manalangin. Sa pinaka-conclusion ko, may dalawa po tayong time verse na binibigay, yung 2 Timothy chapter 2 verse 22. Now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. 2 Corinthians chapter 2 verse 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, kami po nagpapasalamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Tunay, yung mensahe mo ngayong umaga ay nagpapaalala sa amin kung paano kami mamumuhay ng katanggap-tanggap sa iyo. Ano man ang gawin namin, ingatan namin ang mga bagay na makapaglalayo sa amin sa iyo, na hindi po kami matangay ng mga bagay na ito, na kami po ay makasunod lamang ayon sa kalooban mo. Salamat sa iyong ginawa sa aming kalagitnaan, sa iyong salita na dala-dala namin upang ito'y gabay sa amin sa araw-araw, na maging maingat kami sa lahat na aming gagawin. At salamat sa iyong kapangyarihan na siya lamang ang makakapagbabago ng aming direksyon, ng aming desisyon sa buhay namin sa araw-araw. Lord, inaangkin po namin ang katagumpayan mo sa aming mga buhay.
at ibinabalik namin ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin pa.